Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susie. Ang tips ko ngayon guys ay about sa preparation natin sa pagmedical para 99.9% na magiging fit to work tayo sa ating medical. Ano-ano ba ang mga preparation para sa medical para 99.9% ay makapasa tayo sa medical at magiging fit to work tayo sa medical. Pero bago ang lahat guys ay sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin ay subscribe nyo ako at pakipindot na rin ng bell button sa baba para updated kayo sa lahat ng mga update ko about medical at sa lahat ng mga tips ko dito sa aking channel, Nanay Susie. At pakilike na rin ang video ito kung nagustuhan ninyo. Ano-ano ba ang mga preparation para sa pag-medical natin para 99.9% ay makakapasa tayo sa medical? Alam nyo ba guys na medical ko this week at ang preparation ko ay galing pa ako pala ng probinsya sa Cagayan Valley. Malayo ang aming probinsya guys at 12 hours akong nagbiyahe kaya ang preparation ko ay bago ang aking medical ay 2 days before my medical ay kailangan makapagpahinga ako dito sa Manila bago ang aking medical. Sa mga hindi pa pala nakakapag-alam kung ilang taon na ako ay 53 years old na. At gusto kong malaman ninyo ang mga preparation ko sa pag-medical para fit to work kayo kahit na may edad na kayo ay fit to work pa rin kayo sa medical. Ang destination ko ngayon guys ay sa Saudi Arabia. Kaya mag-medical ako muli, mag-x-ray, general medical ako ngayon. Kaya bigyan ko kayo ng tips kung ano-ano ang mga preparation ko sa pag-medical. Bago ang medical ko guys ay magpapahinga muna ako. Kailangan natin ang sapat na tulog, sapat na pahinga bago tayo mag-medical. Kailangan mai-relax natin ang ating katawan para maiwasan natin ang unfit to work sa medical. Kailangan uminom ka ng maraming tubig kagaya sa akin. Nagbiyahe ako galing Cagayan Valley. Simula ng Cagayan Valley hanggang Manila, hanggang dito sa Antipolo dahil dito ako nagpahinga sa anak ko, ay hindi ako umihi sa bus guys. Kaya nung dumating ako dito, inom ako ng tubig simula kahapon nung dumating ako hanggang ngayon ay maya-maya inom ako ng tubig para maiihi ko rin yung na-stuck na ihi ko sa loob para hanggang sa luminaw ang iyong ihi bago ka mag-medical. Kasi kapag agad-agad ka mag-medical, ang result ng iyong ihi ay yellowish siya o kaya red dahil nga naipon ito sa loob ng ilang oras na hindi ka nakapag-ihi. Kailangan mo ay inom ng tubig, maiihi mo muna ito ng maiihi hanggang sa luminaw ang ihi mo bago ka magpapamedical. Kailangan mo ng sapat ng tulog, yung hindi ka stress bago ka mag-medical. Kailangan mong sapat na pahinga para relax ka kapag sa araw na ng iyong medical dahil makikipila ka doon sa medical. Kailangan may sapat ka na resistensya sa iyong pag-medical. Kailangan nakapagpahinga ka ng maigi, nakatulog ka ng maigi, at na-relax mo ang iyong utak, ang iyong katawan. At kailangan mong mag-exercise sa umaga para makarelax ang iyong dugo ay maganda ang daloy ng iyong dugo bago ka mag-medical. At kailangan, yung sabi ko guys na inom kayo ng tubig, kailangan kainom kayo ng 8 glasses of water every day para mailabas ninyo ang nakapundong ihi ninyo doon sa loob ay maiihi nyo yon at makadumi kayo ng maayos para sa inyong medical ay magiging maayos ang inyong medical. At bibigyan ko kayo rin ng tips guys
pagkatapos ng aking medical, kung ano ang result ng aking medical. At kailangan gawin ko rin guys ang tips kong huwag huminga ng malalim sa oras ng iyong X-ray. Yan ang number 1 tips ko sa aking YouTube channel na nagwa-viral ngayon. At sa mga hindi pa nakapanood ng aking tips, panoorin nyo lang guys ang aking tips na yung ito guys na paano magiging fit to work sa medical. Ayan, panoorin nyo lang yan guys. At huwag nyo kalimutan guys ang tips ko na sa oras ng X-ray, yung huwag kayong huminga ng malalim para kung mayroon kayong ubot sipon ay magiging fit to work kayo sa medical. Kagaya ngayon, nadatnan ko yung aking anak, manugang at apo na inuubo sila at sinisipon. Ako ngayon ay parang sisipunin din ako at parang may playmas na rin ako dito sa lalamunan, kaya nagre-relax talaga ako. At kailangan ko rin hindi huminga ng malalim sa oras ng aking medical bukas. At kung ano man ang result ng aking medical ay abangan ninyo guys, at magbibigay ako ng tips sa inyo kung makapasa ba sa medical si Nanay Susie. Kasi pinaghandaan ko rin ang aking medical, dapat natin paghandaan ang ating medical, lalo na sa akin, mayroon akong high blood. Kailangan i-relax ko na magiging maganda ang daloy ng aking dugo. Kailangan kong uminom ng 8 glasses of water araw-araw bilang paghahanda ko sa aking darating na medical. Kaya sa mga aking viewers at mga subscribers at sa lahat ng mga nanonood sa akin, abangan nyo ang result ng medical ni Nanay Susie after ng aking medical. At pray ko rin na sana makapasa din ako sa medical. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe nyo na ako para updated kayo sa lahat ng mga tips ko na i-upload. At lalong-lalo na sa mga tips ko sa medical. O sige guys, yan lang. Maraming salamat.